Hi everyone, good evening. So, may kakaiba, diba? So, hayaan nyo na. So, anito ako, super gabi na. So, may multo pa naman. So, I was waiting for my cousins to finish. Sobrang layo ng CR dito pa. Sobrang layo. Kailangan ko pang maglakad ng 2 minutes. Ay, 2 minutes. So, I just wait her to finish. Yun na nga. Ito, ganito ko lang. Habang inaantay ko siya. Diba? Hindi talagang ganap pakaramdam ko. So, ito na nga. I would like to start. May kwento ko sa inyo. Have you ever dreamed like something scary, a little bit scary, na parang nananaginip kayo, na namatay kayo, then you met someone na you unexpected na makikita mo sa dream. I don't know, tell me if anyone have dreamed this kind of, or you know, like kung or nanaginip ba sila ng ganito, like I was or namatay ako in my dream, namatay ako, and then after namatay ako, napunta ako sa impyerno talaga. Napunta ako sa impyerno. After napunta ako sa impyerno, is hindi ako naka-feel ng init. Like I never feel pain. Hindi ako sumisigaw. Maraming tao doon. As in, maraming tao doon na sumisigaw sa sakit, sumisigaw sa ganito. Sobrang humihingi sila ng tulong. I don't know, they cried a lot. Like, they really cried. Parang, hindi ko alam if it is, or nanaginip lang ako para magbago. Yeah, I really changed myself before. Actually, marami na ako nagawang mali. Ano na ngayon? After nun, sige, tuloy na natin. After nun kasi, namatay ako. Nandun ako sa impyerno, diba? Pero hindi ako naka-feel. May daw na bumaba na sobrang lamig-lamig. Dun mo lang mapifeel na walang ingat. Pag may taong bumaba dun galing sa langit. Dun ko na-feel. Dun ko masasabi na, wow, I was really dead na. Patay na ako. Sabi niya sa akin, sumabay ako sa kanya. Pinakyat ako. So, sumabay ako sa kanya, sa lupa. After ko nun, sinanang pa siya. Ikaw ba yan, Lord? Ikaw ba yan? Hindi siya sumagot. Hindi ko nakita yung mukha niya, pero I was blessed. Kasi naramdaman ko yung presence niya. I don't care if you believe me or not, pero ito yung totoo. I was amazed. I was parang, alam mo yung natulala ka. You really tulala. As in, tulala ako. Kasi, pag-isi, after nun sabi niya, bumalik ka. Bumalik ako. Kasi namatay na ako eh. So, bumalik ako. Pasensyahan niyo na sobrang. Sabi ka kasi ako. Yun na nga yung kwento ko. Namatay ako. Umakyat ako. Pinakit ako sa lupa. Sinabihan ako na, bumalik ka. Nung bumalik na ako na, parang, when I woke up, when I wake up, I realized na, or na-realize ko dun sa panaginip na yun is, I need to do something, or may mission ako na kailangan kong gawin. And for me, yun yung pinaka weird, scariest na panaginip ko. So, yun na nga, pag-isip ako, ano na yun parang pag-graduate na ako ng high school. Nag-transfer ako dito sa province namin, which is tumira ako sa lola ko, bahay ng lola ko, or dito sa lugar ng lola ko. Doon, pumasok ako sa isang church, which is yung religion ko ngayon. From that is may natutunan ako na yung panaginip na yan, yung mission ko na yun is to serve God. Kailangan kong gawin is to serve God, to worship Him, to yung ganun, like I need to trust Jesus, my Savior, as my Father, as my Creator.
Alam mo, after many years, after siguro 2 years, 3 years, nagloko ako. Kwento ko na din. Nagloko ako. May nagawa akong mali. Umalis ako sa church namin for how many years? Kasi 2025 na ngayon, di ba? Umalis ako sa church namin year 2022. August, mga ganun. After September, ganun. And, yun na nga. Nangyari yun. And nagkaroon ako ng relationship outside of the church or outside of, parang, ibang religion siya. Hindi naman against yun, pero, naging miserable yung buhay ko. Promise. Naging miserable siya. I was sad. I was regretful about my decision. Decision ko din naman yun. Can't do anything about it, diba? It's my decision. After naghiwalay kami 2022, 2021, mga ganun. Official break as 2022. Yun. Hindi pa din ako bumalik sa church kasi nahiya ako. Pero yung blessings ni God sa akin, I feel like parang ko, bigat sa pakiramdam na kahit hindi ka nakapag-serve sa Kanya, hindi ka nawalay ka sa Kanya. Alam naman natin na pwede tayong mag-pray, pero iba yung may tao talagang nagpe-preach sa'yo, may tumuturo sa'yo, may nagga-guide sa'yo. Sobrang iba yun. So yun na nga, after that, may blessings pa din. Lagi ako nawawala ng trabaho. After 6 months, wala na naman. Pero yung opportunity na binibigay niya sa akin, it was a blessing. Yeah, it was a blessing talaga. Blessing siya. And I was happy for that. I was a little bit disappointed for myself kasi bakit ko nagawa yun? Bakit ako nawala sa kanya? Bakit ako umalis sa kanya? Parang ganun. Tao lang din naman ako. But, parang alam mo yun, parang he always forgive me for what I've done. Until now. But now, praise the Lord, nakapagsimba ako. Bumalik ako, hindi na, parang, narinig ko ulit yung Word of God August 6, 2024 since last year yun. Then ngayon naman tapos nakapag-join din ako ng anniversary namin sa church, which is August 26, 25-26. So inumabsent ako sa work ng 2 days just to hear the Word of God. And then ngayon nag-resign ako sa work. The main reason is health ko. And I wanted to go back to school or to study again. And then, para din mag-serve kay God. Kasi, siya yung parang siya yung tumulong sa akin. Siya yung nagpabalik sa akin ng lakas ng loob. Na, binigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi na ako sorry for lakas kasi dun na so yeah, yun na nga he gave me a chance he gave me a chance to change myself, bumalik sa kanya. So I was so thankful for that, and I'm so blessed. Pero minsan napapaisip pa ako, I feel disappointed myself kasi kahit bibigyan na akong pagkakataon, may nagagawa pa din akong mali. So continue na natin next time kasi tapos na yung time ko. Bye! So comment lang and please support me for my Let Me Vlog.